Ito si Clarita Villanueva na sinapian ng dalawang demonyo. Ipaparinig ko sa inyo ang kanyang kwentong nakakarumal at nakakaawa na nangyari sa kanya dito sa Manila. Bata pa lang si Clarita ay hindi naging maganda ang kanyang paglaki. Espiritista ang kanyang ina, subalit minsan pinapakita ng kanyang ina ang mga panloloko at paggamit ng mga tao. At minsan pinaperahan niya lang ito. Sira na ang pamilya ni Clarita at hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na ama. Nabuhay si Clarita dahil sa trabaho ng kanyang ina, pero lumipas din ang panahon na nawalan ng buhay ang kanyang ina. Kaya dumating ang panahon na si Clarita na ang bumubuhay sa kanyang sarili. Kahit anong trabaho lang ang pinapasok ni Clarita para lang makahanap ng pagkain at mabuhay. Dumating ang panahon na pati ang kanyang sariling laman ay binibenta niya na rin sa mga lalaki. Kahit saang bar pumapasok at kahit sinong lalaki ang inaaliw. Nakakaawa talaga ang babae na to, kasi para lang mabuhay siya ay kailangan niyang gumawa ng kahit ano para lang sa pera. May 6, 1953, 17 years old na si Clarita. Dahilan sa minor ito na nagbebenta ng sariling laman sa mga lalaki. Naikulong ito sa Bilibid Prison at di niya alam na dito na pala magsisimula ang kanyang pagharap sa mga demonyo. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimula na siyang gambalain ng mga demonyo. Nakita ni Clarita ang mga mukha nito. Ang isang elemento ay mataas na parang 10 talampakan ang haba at ang isang elemento naman na nagpapakita ay maliit. Kinakagat daw siya sa kanyang katawan at minsan napaka-agresibo nito. Sobrang luma na talaga itong Bilibid Prison na to. Marami na itong pinagdaanan noong panahon pa ng mga Kastila at ginawa itong torture place noong panahon ng pagsakop ng mga Hapon. Dito nila kinukunan ng buhay ang mga tao dati. Pinaparusahan nila at tinutorture nila hanggang sa ito ay mawalan na ng hininga. Nakakarumal talaga ang mga nangyari dito sa loob ng Bilibid Prison. Kaya yun siguro ang nangyari kay Clarita. Bata pa lang siya ay nakaranas na siya ng mga nakakatakot na pagharap sa mga demonyo. Sinuri ito ng mga doktor ang kalagayan ni Clarita. Nakita nila na meron itong mga pasa at mga sira-sirang kamay. In-examine ito kung meron ba itong sira sa utak. Pero normal naman daw ang kanyang kalagayan. Maraming doktor ang umeksamin sa sakit ni Clarita. Halos umabot ito ng 100 ang nagka-interes sa sakit ni Clarita. Ngunit wala pa rin itong nakita na tamang sagot sa kanilang kasagutan. Hindi sila naniniwala na sinapian daw ng demonyo si Clarita. Kaya dumating yung panahon na meron siyang sinermonan na doktor. 2 tao ang kinunan niya ng buhay. Usap-usapan na siya ng mga tao na siya daw ay mangkukulam. Dahilan din sa kanyang ina na espiritista. Umabot ito sa iba't ibang bansa at narinig ito ni Pastor Lester Sumrall. Naawa siya sa kalagayan ng bata kaya't pinuntahan niya ito dito sa Pilipinas. At noong nakita na niya na ang katawan ng bata ay nababalutan na ng mga pasa, kaya't sinimulan na nila ang pag-ehersisyo ni Clarita. At laking gulat nila sa nakita nila. Sumuka ito ng maitim na hindi nila matukoy kung ano yun. At gumapang pa ito sa itaas na parang hindi na normal ang kanyang ginagawa. At lumipas ang ilang oras at ilang araw, naging normal na si Clarita at nalampasan niya ang mga pasakit na ginawa ng mga demonyo. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon si Clarita ng magandang pamilya at nagkaroon ito ng lalaki na tunay na nagmamahal sa kanya. Pero di natin alam kung ano na ang sumunod na nangyari kay Clarita kasi di niya mahanap kahit kamag-anak niya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang kasagutan kung ano kaya ang nangyari kay Clarita.